I mean, kailan nag-switch yung ano mo, yung mindset mo from a builder to a leadership role? Or may pumasok ba sa ano mo noon, sa isip mo before na gusto mong maging ganito sa position mo or wala lang? Actually, wala lang. Kasi pag coder ka, yun talaga gawin Coder mo. lang no? Code ka lang ng code, di ba? Ngayon, yun nakilala ko nga yung partners ko. But since sobrang dami na talaga ng nagagawa namin, tas ang dami nang nasasayang ng mga meetings and deals. Doon na nag-switch yung ano mo, yung mindset mo na, hindi na to scalable. Yes. Kailangan na natin na mas higher, parang ganun na yung nangyari. Tama. Today's guest is Jay Melendez, the head developer and co-founder of Socia, a Philippine software company focused on building custom system, CRM, web apps, and operational tools for businesses. Jay represents the builder side of startups, the technical operator helping turn ideas into real working system. In this episode, we'll talk about his journey, what it likes building inside a growing startup, and how technical founders think about execution, systems, and scale. And this is Jay Melendez. Hello Jay, thank you for inviting me here dito sa office nyo and accepting my invite to be my guest sa podcast ko. Welcome to the podcast. Thank you, boss. Thank you it's my pleasure na makilala kita ngayon. Yun, ayos. So Jay, ganito din ginagawa ko sa podcast ko. Usually, I always start with the spicy questions. Okay. So, my question for you is, do you think yung mga junior devs ngayon is worth it pa na i-hire sa isang company? I think, yes, actually. Yung junior kasi, hindi ko pa kasi mag-gauge kung ano talaga yung kakayanan nila. Possible na yung junior na yon na talagang pag pumasok sa company, sobrang laki pala ng mga itutulong niya. Which is may nangyaring ganun sa amin. Kasi actually hindi siya junior, kaka-graduate lang niya. Yun ba yung yung junior, kaka-graduate? Parang gano'n, parang sabihin na natin gano'n. Kasi ako, ang tingin ko rin sa junior or entry level, halos same lang eh. So, sabihin na natin, sige, kaka-graduate lang. Okay. Ayan. Okay. Yung mga kaka-graduate lang kasi, sila yung yung eager talaga na, alam mo yan, na matuto, tsaka eager na mas tataas pa yung yung skills nila pagdating dun sa company na mapapasukan nila. Kasi nga, actual na yun, real world na yun. So what are your thoughts sa sa right now sa nangyayari ngayon? Syempre naglilipanan na yung mga AI tools diyan, di ba? Yung Cloud Code, yung Codex, ganito ganyan. Marami nagsasabi na ang AI kaya nang gawin eh. Yung kayang gawin ng mga junior. Bakit ka pa mag-hire ng mga juniors? Ano ba talaga yung pinaka-beneficial bakit tayo nag-hire ng mga juniors? Okay. So, kailangan natin mag-hire syempre. Kasi yung AI, sila lang naman yung tools eh. Tools lang naman talaga sila eh. Great. Sino yung gagamit ng AI? Syempre, yung mga developers. So, kung yung juniors na yun, hinire mo siya, tapos, let's say for example, sobrang mama niya talaga sa school. Like, sobrang dami niyang achievement. Plus, ngayon papasok sa company. Ngayon meron ng AI. Sobrang bilis niya na talagang gawin yun. Siguro kahit nga buong gabi matatapos yung project. So parang, kumbaga yung take mo, it's more on, yung AI is just a tool. Yeah. Kumbaga hindi siya gagalaw eh. Yes. Nang walang nagmamaneho. Yes, Parang ganun yung yes. idea. Sige. Okay. Thank you for that, Jay. And medyo switch gear na tayo ngayon. Okay. So, Jay, right now, you are one of the co-founder ng Socia. Ngayon sa Socia, you're handling devs right now. Yes, boss. Yes, ano yung mga challenges currently na na-experience mo sa pag-handle ng mga devs dito sa Socia? Experience sa pag-handle ng devs, syempre boss, sakit sa ulo yun. Sakit sa ulo yung mag-handle ng devs. Kasi nga, iintindihin mo lahat eh. Lahat yung gagawin nila, yung ugali nila, tapos kung paano rin sila nagpe-perform. Tapos, syempre, aalamin nyo din yung yung kung paano sila nabubuhay sa labas. Kasi kailangan yun. Ako, sobrang bait ko talaga sa mga devs na hire namin. For example, may tatapusin kaming project, mag-OT, ganyan. Ako na bahala sa pagkain nila, ako na bahala sa pamasahe nila.
Ganon. So, sobrang saya din naman na matutunan na dumating ako sa point na to na ako na nagle-lead ng team. Kasi actually hindi ko forte yan eh. Kasi ako kaya ko naman tumapos ng project mag-isa eh. Na ikaw lang. Diba? Oo. Ngayon yung pag-lead ng team, kumbaga parang yung gagawin ko, ipapasa ko na lang. Ngayon, paano pag pinasa ko yon tapos yung developers hindi naman ginawa or sakit sa ulo syempre. Sobrang sakit talaga sa ulo yung mag-lead ng team. Kaya props din ako sa mga lead team na sobrang maganda yung flow na nagagawa nila sa projects, ganun. Tapos hindi sila na-stress doon sa yung during development. Kasi ako, syempre na-stress ako paano pag di natapos yun. Parang cargo mo kasi ikaw yung lead eh. So, accountability and responsibility rin. So, meaning kailangan mo talaga i-make sure na yung mga developers mo are in sync with the goal ng project na yun. Yes, boss. Okay. So, you transition, so dati parang ang nangyari sa'yo is more on, you transition from a software engineer na IC to a lead right now. So, dito sa Socia, kasi syempre, alam naman natin Socia is building custom software solution for different kinds of businesses. No? Ngayon, Jay, gusto kong bumalik dun sa sitwasyon mo na na-offeran ka na maging co-founder sa Socia. Okay. So, paano ba nangyaring, nung i-build pa lang si Socia, nakita ka kasi dyan. Paano ba yung Sige. experience or share mo naman sa amin kung ano yung nangyari sa'yo, paano ka na-invite, paano mo siya paano nakita, paano kayo nabuo as a team sa Socia? So, interesting, no? Interesting yung kwento na yun. Sobra. Kasi wala pa nakakaalam eh. Oo, syempre. Ngayon pa lang, if ever, dito pa lang. Ngayon pa lang. Okay. So ngayon, Jay, let's step back a bit sa history mo. Siyempre, you're one of the co-founder ng Socia and one of the lead developers dito sa Socia. Ano ba yung dating Jay? Paano ka ba nag-start before ka maging co-founder dito sa Socia? So para marating ko to, yung kinalalagyan ko sa Socia ngayon, developers talaga ako. Okay, gumagawa kami ng mga software solutions. Tapos, meron lang akong partners na nakilala na kaya naming magtulungan para doon sa project. Sa project. So ngayon, meron siyang idea paano niya ma-execute. Kailangan niya ng developers. So, as a developers, lahat na idea niya, ginagawa ko na siya on the spot talaga sa mismong web app na. Hindi na siya yung dinodrawing ko pa na So, diretso na agad? Wala na. Direct na. Tapos, ang naisip namin, sabi namin, what if hanap tayo ng nung pwedeng matulungan, ganyan. So, ginagawa lang namin sila ng systems. Tapos, until such time na yung mga ginawa namin, pinapakita lang namin sa mga sa mga nakakausap namin. Ano daw, mga small business or sa small business sila. So doon nyo siya pinapresent yung system na makagawa nyo na. Okay. And then dumating sa point na kay Josh pala na-present. Doon siya. Oo, na-present kay Josh. Kay Josh, okay. So nagustuhan ni Josh kasi for example si Josh, gumawa kami ng for kangkong chips, tapos for sa mga iba pa niyang mga business or products, gano'n. And then, present lang namin yun. Gawa na. Pero ang gamit lang nun is, native PHP lang siya that time. So, sobrang bilis ko na lang din naman gawin. So, siguro mga 2 to 3 days tapos na yung parang prototype. Pero actual yun na native mo siya doon. So, ayun. Gulat na lang kami. Si Josh pala. Si Josh pala yung talagang itinadhana na okay. Siya pala talaga yung yung alam mo yan yung nakikita niya yung potential ng technology talaga. So parang doon pala nag-start. So parang out of nowhere nagpe-present lang kayo, nagpe-pitch lang kayo ng product nyo. Yes. And then accidentally ang napag-pitchan nyo si Josh or yung business ni Josh. Okay, that's cool. Yeah.
Ano yun, yung naghahanap kayo ng nagpipitch kayo, paano yung process nyo? I mean, nagsa-search ba kayo? Nagpupunta ba kayo sa mga offices? Paano nyo siya, parang yung system nyo, paano nyo siya pinipitch sa mga businesses? Actually, yung partners ko, siya na yung... Siya na yung nagtatrabaho nun. So, parang siya na yung umaano ng Yes, siya na yung nag-set ng sa meetings. networks, Sa mga network. ganon. Outreach. Okay. Yun. Si partner mo na yon, nandito siya sa Sosya. Siya siyempre. Siya yung CTO who doesn't code. I see. Si Rainer. I see. Okay. Ngayon, medyo interesting kasi, ganun kayo nagkita-kita. Ngayon, yung first impression nyo nung nakita ni Josh yung project nyo, ano yung tumakbo sa isip nyo nun? After nyo ma-present kay Josh yung Siyempre, yung mga system na ginawa nyo. Siyempre, it's a big break, siyempre. Sobra. Oo, kasi may naniwala sa iyo ito yung solutions na gagawin. Ito yung mga matutulungan natin, ganyan. It's true. So actually, ito lang quick story lang ng onte. So siya talaga, ginawa namin talaga siya para siyang white label software lang. Ng partner ko. Yun nga yung sinasabi. So parang isang system lang dapat si Sosya, Yes. tapos pina-white label lang siya into multiple businesses. Nandun na lahat ng mga kailangan ng mga businesses. Okay. Ngayon, ayun nga, lumapit nga dun sa kay Josh. And then, why not natin siya entity. Ganun siya. So, Sino nakaisip ng Sosya? I mean, Sosya na name. Yung partner ko. Si Rainer na. Yes, si Rainer. Ano yung behind ng Sosya? Kasi syempre, every name, every logo, may meaning yan eh. So ano ba talaga yung meaning ng Sosya? Sosya, di kasi na-discuss sa akin yung partner ko yung pinaka. Pero para lang siyang parang socialize lang. Socialize. Oo. For businesses. Yes, for parang businesses. Ganun. Okay. Sige. Okay, Jay. Medyo switch gear naman tayo sa another question. Sige, boss. So, since yun na nga, nalaman na natin yung yung naging history mo dito sa Sosya, paano kayo nabuong co-founders. After mabuo ng Sosya, and ano yung parang nasa in mind nyo na okay, nung nabuo na natin tong company na to, ito yung goal natin. Nagkaroon ba kayo ng parang idea na pagkabuo ng Sosya, alam nyo na kung ano yung pinaka-goal nyo, or you're just go with the flow na, okay, ito yung dire-diretso lang tayo, wala tayong, hindi natin i-overthink, parang gano'n. Ano yung nangyari? Paano yung nangyari sa inyo sa Sosya? Actually, yung partners ko, sobrang galing kasi dun sa mga ganyan niya. Sa visions? Sa visions. Ano na yun? Tanaw niya na yun. Tanaw niya na. Tanaw Parang niya. naka-trajectory na agad Yes. okay, nabuo natin tong team na to, this is the target, ito yung mga gagawin natin, gato ganyan. Okay. Tanaw niya na yun kung paano, saan makakarating, tapos paano natin tatrabawin unti-unti. Kasi usually, pagka sa mga company, di ba, or sa mga ibang mga startup, usually, pagka-build ng team nila, hindi nila totally alam yung goal eh. I mean, parang meron lang silang, eto, gusto ko to. Pero wala silang steps or milestone na eto muna gagawin natin, gagawin natin to, ganto ganyan. Ngayon sa inyo, nung nabuo kayo ng Sosya, kumbaga si Rainier, siya yung nagplano talaga na magiging milestone nyo per okay, that's cool. Kasi naging issue rin siya last time, 'di ba, na parang CTO who doesn't code. Anong thoughts mo doon? Nung una mong narinig 'yon, syempre partner mo 'yon. Syempre you have your thoughts, no? Bakit and ba't ka nag-agree na it can be CTO na hindi kaya mag-code pero you can be a CTO? Actually, para lang siyang misunderstanding siguro. Kasi, CTO, kailangan mo talaga marunong ka sa technical, 'di ba? Kailangan talaga may experience ka sa pagko-code. Ngayon, nabigay lang sa position na 'yon si Rainer dahil wala namang CTO eh. Ako hindi naman ako pwedeng maging CTO eh. Kasi nga lang naman ako yung ikaw yung nagli-lead. Ikaw nagli-lead. nagli-lead sa buong team. I see. Okay, sige. Sige, switch gear ulit tayo, Jay. Gusto ko naman malaman,
syempre, napag-usapan na natin kanina about yung social history mo. Gusto ko naman malaman yung kay Jay naman. Okay. So Jay, paano ka ba nagsimula? Like, nag-start ka ba ng coding like sa college? Ano ba? Kailan, anong edad, yung mga ganon? So, ano yung naging journey mo sa tech bago ka naging developer? Actually, itong course na to parang no choice lang. So, parang No choice lang ba? Oo, kasi Oo. that time, uso-uso yung mga comsci pa ako nun that time. So, uso yung mga, alam mo yun, mga sa computer, ganyan. So, naki-curious lang ako, syempre. Ngayon, nung dumating ako doon, kinuha ko yung course na yun. Siyempre, wala rin akong kalam-alam sa gagawin ko. Tapos, that time, parang hirap pa yung yung pag-com-lab eh. Minsan hindi na nga kami nagko-com-lab, yung exam namin, nagko-code na kami sa papel, ganun. Susulat pa, Oo, naranasan ko pa yan. ganun. So, nag-decide din ako na na talagang, okay, ganito pala siya. So, pinurso ko. Tapos nag-transfer ako ng BSIT na. Comsci kasi parang, siya eh. Algorithm Parang yan. ganun lang siya. Gusto ko Mag-code. mag-code eh. Dire-diretso Ganun, na. oo. Ano So, nung nag-IT ka? nag-PSIT ako, dun na. Isa lang sa mga natutunan ko, pag IT ka or gusto mo talaga i-pursue yung programming or magde-develop, kailangan mo talaga ng personal laptop. Siyempre, kailangan mo mag-invest sa ganun. Hindi pwedeng sa computer shop ka lang. Pwede naman yan sa computer shop ka, pero iba pa rin pag may laptop ka eh. malilimit yung time mo nun para matuto ka, di ba? Mm. And then, ayun nga, nahasalan din ako sa pagko-code dahil nga, syempre, pagka ikaw yung developers, pagka nakikita nila na okay, marunong ka sa ganyan, nakakatapos ka ng ganyan. Syempre, maraming nagpapagawa sa'yo, di ba? Correct. Lalo na pagka alam nilang marunong ka na. Oo. So, ang dami ko nung nakuhang para project ng bawat group. Tapos, pinagsasabay-sabay ko lang. Tapos, pero abang dinedevs ko siya, syempre, dinedemo ko din sa kanila kung paano siya nag-work. Visual Basic pa nun that time eh. So parang ang dami mo na Visual Basic, tapos PHP. PHP, ganun. Actually, yun lang yung Yung dalawa. Visual Basic, tapos umangat na ako ng PHP. PHP, okay. Ayun, the more na madami kang ginagawa, the more na matututo ka, syempre. Hindi lang nagtatapos doon. Sabi ko, paano pa kaya paano pa pag, nagulat lang kasi ako na Visual Basic, para lang siyang, hindi ko alam, para old na kasi siya eh. Nung nalaman ko that time na pwede na pala mag-web, naisip ko, parang luma na itong Visual Basic, parang hindi ito yung dito yung papatok sa market, ganun. Tapos, nag-aral ako ng PHP. Inaral ko siya ng self-study lang, self-taught lang. Kaya nakalagay dun sa portfolio ko, self-taught. Self-taught developer. So, habang inaaral ko yung PHP, native yun. Tapos, ayun, makapag-interact ka lang sa database, tapos ma-display mo lang yung data sa web. Yun na yung basic. Tapos, simple crude. Yun na yun. Pagka nagawa mo yun, pwede ka na sumabak sa mga ibang project, which is logical na yun. Tapos, ayun nga, nakakuha kami ng isang project na nakita namin may potential. Ngayon, sumabak kami doon nang hindi pa namin kabisado yung Actually, kami, parang tatlo kami na top notch talaga dun sa school niyo. Sa school na yun. Ng mga developers. Tapos kinuha lang namin yung project. Tapos ang ginawa lang namin, inaral lang namin yung Business logic. Business logic, tapos yung kung paano namin i-code na implement gamit yung PHP, ganyan. Kasi basic crude nga lang yung alam namin. So parang along the way niya na siya along the way. Tapos na-deploy naman namin yun. And then, yun, doon namin nalaman na, okay, kaya pala talaga Nung nagko-code na kayo, dyan sa first experiences nyo na mga project, dumating ka ba sa point na, kailan nag-switch yung yung mindset mo from a builder to a leadership role? Or, nung nagko-code ka ba that time, hindi ba sumagi sa isip mo na maging ganito na lead, na tipong, gusto ko lang maging developer habang buhay? Parang gano'n. May pumasok ba sa, sa isip mo before na gusto mong
maging ganito sa position mo? Or wala lang? Actually, wala lang. Kasi pag coder ka, yun talaga gawin Coder mo. lang, no? Oo, code ka lang ng code, Ah. di ba? Ngayon, yun ang nakilala ko nga yung partners ko. But since sobrang sobrang dami na talaga ng nagagawa namin, tas ang dami nang nasasayang ng mga meetings and deals. Doon na Nag-switch yung ano mo, yung mindset mo na, kailangan ko na hindi yun. na to, hindi na to ano, Oo, hindi na to kailangan- scalable. Yes. Kailangan na natin na mas higher, Yes, parang ganun na oo. yung nangyari. Tama. Oh. Tapos, para makuha ko to yung gantong skills na pagli-lead, naghanap ako ng pwedeng pasukan na bootcamp na doon talaga yung so nag-bootcamp ka para ma-expose ka talaga sa technical. Tapos nag-lead ako doon, and then doon ko na naranasan na okay, ganito pala mag-lead. Kasi ang kapag ka, for example, gusto mo talaga yung isang bagay, kailangan mo pag-aralan yun eh. 'Di ba? Kailangan mo maghanap ng pwedeng maging mentor mo siguro, magtuturo sa iyo, or papasok ka talaga sa training. Kaya dapat hindi nila sinasayang yung training. Correct. Pag may nakikita sila nga sa actually sa'yo nga yung training mo free lang eh. Napanood lang nila yun eh. Ayos talaga. 'Di ba? Bumibili Marami ako mga nun. tutorials. Tutorials, mga ganyan. Bumibili ako nun sa Udemy. Udemy. Ganon. Para lang maaral mo, no? Syempre. Maging knowledgeable ka dun sa Oo. technical na Oo. yun. I see. Ngayon, Jay, sa may dito sa Socia naman, ano yung pinaka-challenging project na nagkaroon kayo? And paano siya naging challenging, and also paano siya tinatry solve, or paano nyo siya na-solve? Or meron na bang ganun na nangyari? Kasi mamaya sabihin nyo, mga basic lang sa amin dito, malalas kami dito, mga ganun. Or may mga challenges talaga na, or may mga very challenging talaga yung project na pumasok? Actually, wala namang challenge. Sobrang tedious, wala pa. Challenging. Kasi nga, yung partner ko nga, sobrang naman siya mag-discuss ng gagawin, 'di ba? Na talagang siguro pag binagsak sa'yo yung isang sulat niya na papel, Nandun na, matik na. Nandun na yung details. So, forte niya yun eh. So, kumbaga magaling mag-articulate Yes, si Rainer ng, okay guys, I already got the business details Yes. sa mga businesses, and then, here's the map. Okay, execute. Parang ganun. Ayos. Actually, ganun naman talaga yung nangyayari sa mga CTO. Usually, business. Tapos, next is yung technicalities, ano yung mga gagamitin natin. So, parang, combination yung work nyo ni Rainer. Yes, So, more on lahat ng mga technical stuff nasa iyo. Tapos, lahat ng overview ng architecture ng business ng gagawin nyo. Si Rainer ang nagmamap. Siya. Siya talaga. Okay. So right now, Jay, syempre sa mga na-achieve mo ngayon sa buhay, sa mga experiences na meron ka ngayon, ano yung parang one decision na nagpabago ng buhay mo? Isang decision lang yung syempre kailangan mo na talaga itong i-pursue, i-focus na ito na yun eh, ito na siya. Kumbaga, ito naman din yung ginugol ng iba, ito rin yung inaangad nandiyan ka na eh. So parang pagka nandiyan na yung opportunity, grab na, parang ganun yung... So parang yung decision na nagpabago sa buhay mo, etong kay Rainer yun na, pag nakita na ni Josh, and then, accept na natin yan, ito na yan. Tapos, go na tayo dyan. So, parang ganun yung nangyari. Nung nag-approve na si Josh, agad, trabaho agad kami sagad. So, ang nangyari nun, nilaunch lang namin yung landing page na isang gabi siguro, mga ganun. Kasi nag-start lang kami ng gabi, tapos dineploy namin ng madaling araw. Ganun. Tinrabaho namin agad siya. Kaya nga yung ginawa lang namin doon template eh. Para lang alam mo yun, yung eager namin na ma-pursue yun talaga, na wala na talagang atrasan. Nilaunch na namin yun yung pinaka-website. Tapos after nun ma-launch yung website, doon na Dire-diretso na. Doon na pumapasok yung sa operations na kami na focus. Actually, okay naman kasi rin yung approach na yun, na tipong, gano'n naman kasi talaga eh. Every time nagagawa ka ng isang company, kailangan mo lang talaga mag-push ng landing page just to make sure na legitimate yung company, ito ganyan. Ngayon, Jay, saan ba yung mga viewers natin, saan ba sila mapafollow si Jay? Nasa social media ka ba? Saan ba sila makakatingin sa'yo if ever na naging interested sila na i-follow ka? Actually, sa Facebook lang ako eh. Doon lang talaga? Andres, yun lang. Yun lang talaga? Hindi ako masyado ma-social eh. Hindi ka pa naging content creator, hindi ka pa nag-social. So, yun lang, Jay. Thank you so much. Sige, Boss Rod.